Let us pray. Dear God, thank you for this day. We're inviting the Holy Spirit to guide us as we study your word. May your light shine upon us. In this name we pray, in Jesus' name, amen. Revival noong Pentecostes, November 1. Puspos ng Espiritu. Sa pamamagitan ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Naroon silang lahat na nagkakaisa sa portiko ni Solomon. Mga Gawa Kapitulo 5 versikulo 12. Naghanda si Kristo ng panustos upang maging isang nabagong katawan ang kanyang iglesia, na niliwanagan ng ilaw ng kalangitan, nagtataglay ng kaluwalhatian ni Emmanuel. Kanyang layunin na mapalibutan ang bawat Kristiyano ng espiritual na kapaligiran ng liwanag at kapayapaan. Walang hangganan ang kapakinabangan sa isa, na habang isinasantabi ang sarili, nagbibigay ng bahagi sa paggawa ng banal na espiritu sa puso, at namumuhay ng isang buhay na lubos na napasasakop sa Panginoon. Ano ang naging resulta ng pagbuhos ng Espiritu noong araw ng Pentecostes? Ang mabuting balita ng nabuhay na tagapagligtas ay dinala sa pinakadulong bahagi ng tinatahanang sanlibutan. Ang puso ng mga alagad ay nadagdagan ng saganang kabaitan, na napakalalim, at napakalayo ng nararating, na nagtulak sa kanilang humayo hanggang sa wakas ng lupa,
na nagpapatotoo, subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki, maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Galatia Kapitulo 6 versikulo 14. Habang kanilang ipinahahayag ang katotohanan sa kung ano ito kay Jesus, napasakop sa mensahe ang mga puso. Nakita ng iglesia ang mga nabago na lumalapit sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Muling nabago ang mga tumalikod. Nakipagkaisa ang mga makasalanan sa mga Kristiyano sa paghahanap ng mamahaling perlas. Yaong mga pinakamahigpit na kaaway ng Ebanghelyo ay naging kampyon nito. Natupad ang hula, na magiging gaya ni David, ang mahihina, at gaya ng anghel ng Panginoon, ang bahay ni David. Nakita ng bawat Kristiyano sa kanyang kapatid ang banal na wangis ng pag-ibig at kabaitan. Isang nais ang nangingibabaw, isang paksa ng pagtulad ang bumalot sa lahat ng iba pa. Ang tanging ambisyon ng mga mananampalataya ay ang ihayag ang wangis ng karakter ni Kristo at ang gumawa sa pagpapalawak ng kanyang kaharian. Pansinin na ito ay nang ang mga alagad ay dumating sa lubos na pagkakaisa, na hindi na sila nagsisikap para sa pinakamataas na posisyon na ibinuhos ang Espiritu. Nagkaisa sila, inalis ang lahat ng pagkakaiba, at pareho ang patotoong dinadala nila matapos na ipagkaloob ang Espiritu. Review and Herald, April 30, 1908. Isang pinagpala at magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid, saan man punta ko tayo ng mundo naroroon sa mga oras na ito. Maaaring ang lahat ay nasa kanila pong mga lugar ng bakasyonan. Nawa pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon at sa ating pong pagsisimula ng ating maikling devotional para sa umagang ito. Ating pong panauhin bilang panelist, walang iba po kundi ang ating kapatid na mula po sa Baisa Church, si Brother Ike Acapulco. Sige po, Brother Ike. Okay. Magandang umaga po mga kapatid, mga makasamang taga Lord in the morning. Good morning po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Brother Ike Acapulco from Baisa Church. At itong pinag-uusapan ngayon, pinag-aaralan ngayon ay ang devotional topic November 1 tungkol po sa revival at Pentecost. Para sa aking unang tindig, yung aking reflection, aking dadalhin ang kukunin po ang susing talata na matatagpuan sa Acts 5:12 na sinasabi po, at sa pamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Silang lahat ay nangaroon at nagkakaisa sa portiko ni Solomon. Portiko po ni Solomon, ibig sabihin ang portiko po ay ito yung balkonahe ng unang tinayong templo ni Solomon. Ito ay na-retain at hindi nagiba, kaya ito yung sinasabing original pa rin po ang portikong ito. Na dito ginagawa ang mga public meetings, na open ito sa mga hintil o sa mga marurumi, at dito ginagawa nga palagi ang pag-meeting gaya ng pagkakataong ito na narito sila na nagtitipon. So para yun sa aking refleksyon na sinasabi paano at bakit po na nagawa ng mga apostol o ng mga alagad ang mga ganung bagay na mga makapangyarihang gawa o himala. Ito po ay may kaugnayan sa
the Great Commission na inihabili ng ating Panginoon sa ating mga alagad. Kasi po, pagkatapos pong mabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, siya napakita sa ating mga alagad at naging bilin o nagsabi, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't dahil dito ay magsiyaon kayo sa buong bansa at gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. At sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At ito po, ituro nyo rin sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayan po, may bilin po na kung ano ang inutos sa ating mga alagad, ayan din po ang inuutos sa atin, mga kapatid. So, at siya'y nagbilin na bago kayo humayo, ay hintayin nyo muna ang pagdating ng banal na Espiritu na ipinangako ng Ama, sapagkat bibigyan kayo ng kapangyarihan. At pag tinanggap nyo na ang kapangyarihan, kayo nga'y magiging mga saksi ko mula sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at sa huling hangganan ng lupa. Kayo'y magiging mga saksi ko. So, ayan po. At bukod pa rito, nagdag din niya na sinabi, at lalakip ang mga tandang ito. Mabasa po natin sa Marcos 16, no? 16, 17, 18, na lalakip ang mga tandang ito na kayo ay makakapagpalabas ng demonyo sa aking pangalan. Makakapagsalita kayo ng iba't ibang wika o mga bagong wika. Makakapagpagaling kayo ng mga may sakit sa pamamagitan ng paghawak ng inyong mga kamay. At ano pa mangyari, kahit kayo ay makahawak ng ahas, makagat ng ahas, hindi kayo makainom man kayo ng mga nakalalasong bagay, tubig, hindi kayo mamamatay. At kung kami dumaan sa apoy, hindi kayo masusunog. So, higit pang makapangyarihang gawa kaysa rito ay magagawa ninyo, sabi ng Panginoon. At pagkatapos nga na siya ay makapagbilin, siya ay inakyat ng alapaap sa langit at umupo sa kanan ng Ama. Yan po ang habilin ng ating Panginoon sa ating mga alagad, na ang habiling ito ay pinapasa po hanggang sa atin at sa ating mga anak at sa mga sumusunod na henerasyon. Ito po ay magpapatuloy hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Diyan po lang muna, at malalaman natin sa susunod kong tindig ay yung ano ba ang nangyari o anong kaganapang nangyari ng araw ng Pentecostes. Maraming salamat po. Tunay nga, noong nagkaroon ng revival, noong time ng Pentecostes, ay talagang ang ninais ng bawat isa ay magkaroon ng tinatawag na Christ-like character, at yun naman po talaga ang ultimate goal ng bawat isa. At hindi po yun magaganap kung hindi natin papasakop ang ating mga puso, isip at damdamin sa ating Panginoon, at hayaan na gamitin po tayo ng banal na Espiritu. Sige po, Brother Ike, para po sa iyo pong last na reflection para pa sa umagang ito. Okay po. Patuloy po ang pagbigay natin ng reflection para sa aking ikalawang tindig. Yan po ang sinasabi. Ano po ang naging resulta ng pagbuhos ng banal na Espiritu noong araw ng Pentecostes? So, noong araw ng Pentecostes, ang pagbuhos ng banal na Espiritu ay ito'y tinatawag na dating ulan o ang the early rain. Yan po sinasabi. Ito ay naging masaya sapagkat ito ay ang pagbalita ng tungkol sa pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoong Hesukristo na umabot
hanggang sa kadululuhang hangganan ng lupa ang pagbabalita nito. Ito ay dahil sa pagtugon ng mga alagad sa The Great Commission na binigay ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit. At ganito ang nangyari sangayon sa Acts chapter 2. Ganito po ang sinasabi ng araw ng Pentecostes. Dumating ang araw ng Pentecostes nang silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. Ang sabi, biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. Ano pa ang sabi? At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu sa kanilang salitain. So, yan po ang nangyari noon, ang araw ng Pentecostes. Silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at nagkaroon na nga sila ng kapangyarihang makapagsalita ng mga bagong wika, at ganun din po maipangaral o maitanyag si Kristo na siya ang Mesiyas. So, ganun po ang nangyari. Sila ay nagkaroon din ng kapangyarihang makapagpagaling sa pamagitan ng pagpapatong ng kanilang mga kamay. At ano pa ang sinasabi? Na nagpatuto ang bawat isa ay, ang puso ng bawat isa ay biglang na bago nagkaroon ng kabaitan, yung kanilang loob ay naudyukan upang humayo sila at sa iba't ibang dako upang magpatutuo tungkol kay Jesus. Ang kabilinan lang sa kanila ay huwag silang magmapapuri. Pasensya na, nabubulol ako. Huwag lang po tayong magmapuri sa pagtanggap natin ng mga kaloob ng Espiritu, kaloob na Espiritu na ibinigay sa atin. Huwag tayong magmamapuri. Ayan po. At ang araw nga yun, ang araw ng Pentecostes, tumindig si Apostol Pedro at itinanyag niya si Kristo, na yung Kristong kanilang ipinapako sa krus at pinatay ay siya yung Kristong ginawa na Panginoon at Kristo ng Diyos, na siyang tanging tagapagligtas. At marami ang nagsisampalataya noon sa mga nakarinig ng mga testimonya ni Apostol Pedro, at ang nabautismuhan ng araw na yun ay umabot ng 3,000 mga kaluluwa ang nabautismuhan, mga kapatid. So, ganito nga po. At sinasabi sila sa kanila na habang ipinapahayag ang katotohanan, nakita sa iglesia ang mga nagbabalik loob ay napakarami at dumagsa ang nagbabalik loob. So, pag narinig nila ang katotohanan. So, ganun din po na yung mga backslider ay nagbabalik loob din po. At yung mga makasalanan talaga ay nakikiisa na sa gawaing Kristiyano. So, marami po ang na-convert at na-transform ang kanilang mga puso sa kabutihan. So, sinasabi nga na ang hula nga ay natupad, na ang mahina ay nagiging gaya ni David na masunurin sa Panginoon. So, bawat Kristiyano ay nakikita
ang kanyang sa kanyang karakter ang katarungan at ang pag-ibig ni Kristo. Yan po ang magandang resulta ng pagbuhos ng banal na espiritu ng araw ng Pentecostes. Marami pong nabago at marami pong bumaling at nagtiwala sa ating Panginoon. At ganoon din po ang mga alagad ay dumami po. At ganoon din po na tayo ay binibilinan na tayo rin po ayon sa Great Commission na kanyang iniabilin sa atin, at tayo po ay may pinapaalalahanan na isa itong ating tungkulin na tayo ay humayop upang itanyag natin si Jesus at maging saksi tayo sa lahat ng mga ating inaaralan, na tayo ay naging kasangkapan upang ipahayag po ang magandang balitang ito sa lahat ng ating mga kakilala o mga neighborhood o mga komunidad. At yan po lang, at marami pong salamat, at sa aking susunod na tindig ay aking pong sisimulan ulit. Salamat po. Yes, ang sabi nga po ulit sa ating lesson, sabi, yung mga pinakamahigpit na kaaway ng Ebanghelyo ay naging kampyon nito. Natupad ang hula na magiging gaya ni David ang mahihina at gaya ng anghel ng Panginoon ang bahay ni David. Nakita ng bawat Kristiyano sa kanyang kapatid ang banal na wangis ng pag-ibig at kabaitan. Isang nais ang nangibabaw. Isang paksa ng pagtulad ang bumabalot sa lahat ng iba pa. Ang tanging ambisyon ng mga mananampalataya ay ang ihayag ang wangis ng karakter ni Kristo at ang gumawa sa pagpapalawak ng kanyang kaharian. So gaano man po kasama ang bawat isa sa mga panahon ngayon. Sabi nga, gaano man tayo kasama, pero pag tayo po ay napuspusan ng banal na espiritu, nabuhusan tayo ng huling ulan sa ating kapanahunan, mababago at mababago. Isang napakalaking pagbabago ang mararanasan ng bawat isa sa atin, at wala na po tayong iisipin, hindi na natin iisipin ang ating mga sarili. Bagus ang ating nga pong ambisyon na maging katulad tayo ni Kristo, sa kanyang karakter, ay hindi imposible. Sabi nga po, walang imposible sa Holy Spirit, sa ating Panginoon. At nawa, dalangin po ng bawat isa sa amin dito sa Lord in the Morning, na sa mga panahon na tayo po'y sinusubok kung paano ang ating mga karakter, ang hindi mga magagandang karakter ang lumalabas, mag-pray lang po tayo mga kapatid, at sa pamamagitan ng pananalangin, sa guidance ng Holy Spirit, wala pong imposible. Lagi po nating hilingin sa buhay natin na magkaroon tayo ng tinatawag na revival. Kaya nga po, diba, ang sabi, revival and reformation, na nawa ito po ating nadama, ang pagbabagong ito sa ating buhay, at magmanifest mismo sa buhay natin, na hindi na natin hahangarin ang muli pang magkasala. Wala pong imposible sa Panginoon, mga kapatid. At sa ating pong pagwawakas, ating pong pakinggan ang isang natatanging awit papuri para po sa ating Panginoon. Those
Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Nawa ang bawat isa sa atin ay nakinabang sa hinimay-himay nating salita ng ating Panginoon at maging gabay po nawa sa ating pang-araw-araw na pamamalagi dito sa mundong ibabaw. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin makapangyarihan ka po sa lahat, pinupurit pinasasalamatan ka po namin, Ama, sa umagang ito na kami pong lahat sa kabila po ng aming kabisihan sa mundong ito ay nagagawa, Panginoon, na maglaan ng oras para lumapit sa iyo sapagkat yun lang man po ang aming tanging sandata, Panginoon, sa lahat ng mga kabalisahan namin na nararanasan, sa lahat ng mga suliranin na aming pinaglalabanan sa araw-araw ng aming buhay. Tulad po ng aming mga kapatid noong time ng Pentecostes, Panginoon, magkaroon po nawa kami ng bagong puso, pusong mapagmahal, mapagpatawad at nagkakaisa, Panginoon, sa iyong gawain. Panginoon, patuloy pong gabayan ang lahat po ng mga leaders, friends hanggang local churches. Patnubayan po ang mga church officers sa mga panahong ito, Panginoon, na ang iglesia ay talaga naman pong sinusubok. Subalit kami po ay naniniwala, Panginoon, na hindi po ito imposible sa iyo at kami po ay patuloy mo pong gagabayan sa lahat ng aming lakad sa aming buhay. Maraming salamat sa kapatawaran ng lahat po ng aming mga pagkakasala. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin, kalaki po ng amin din pong dalangin na nawa ay maging maayos ang kalagayan ni Sister Ruth Farren at ang kanyang baby. Alam namin, Panginoon, na ipoprovide mo ang lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Narinig ang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y ayaw sa kailang at daing ng tao. Ang tugon ko'y ayaw. Ibabalitang pag-ibig at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y mabigo, Jesus pasaklolo, pagkat ako'y nagpasyang hahayo.